Kabanata 1491. Salamat sa paalala mo. Matapos ang meeting, lumapit sa kanya ang secretary niya at nagtanong, okay ka lang ba, Miss Xavier? Umiling si Elaine at ngumiti. Okay lang naman ako, parang naguguluhan ka. Nag-away ba kayo ng fiancé mo? Tanong ng kanyang secretary. Napabigla si Elaine at ibinaba ang ulo. Mas madali sana ang mga bagay-bagay kung nag-aaway lang sila. Ni hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan nila sa pagkakataong ito. Hindi sila nag-usap nang ihatid siya ni Ian kagabi. Medyo nakakailang ang kapaligiran sa kotse, at tiyak niya na iniisip niya na hindi niya siya naiintindihan. Sa pagtingin sa problemadong ekspresyon sa mukha nito, inaliw siya ng kanyang sekretarya. Actually, pareho lang kayong kailangan umupo at pag-usapan ang lahat. Kung ayaw mong makipag-usap, walang makakaalam kung ano ang nasa isip mo. Naglabas ng mapait ng ngiti si Elaine at sinabing, paano kung lalo siyang magalit pagkatapos kong sabihin sa kanya ang lahat. Natigilan ang kanyang secretary. Ganyan ba kababaw ang fiancé mo? Ano ba naman ang gagalit niya pagkatapos mong sabihin sa kanya? Mariing idiniin ni Elaine ang kanyang mga labi at sinabing, hindi niya problema yon. Baka naman nosy lang ako. Lalo pang naguluhan ang secretary niya. Fiancé ka niya, so hindi ba normal lang na gusto mong malaman ang tungkol sa kanya? Magiging abnormal kung kala ka namang pakialam sa kanya. Bumalik si Elaine sa kanyang opisina at minamasahe ang kanyang mga templo sa kanyang upuan. Bigla siyang napatawa sa sarili. Nagkakaroon lang sila ng marriage of convenience. Gayunpaman, siya ang umibig kay Ian. Sinabi na nila na hindi sila makikialam sa pribadong buhay ng isa't isa, pero siya ang nagsuksok sa kanya ilong sa kanyang mga gamit. Kahit sinsero ang pakikitungo ni Ian sa kanya matapos nitong hindi sinasadyang kunin ang saksak para sa kanya, sa dulo ng araw, hindi pa rin niya mapapalitan ang posisyon ni Barbara sa puso nito. Kahit na pakiramdam niya ay may utang siya sa kanya, sigurado ito na pakiramdam niya ay mas malaki pa ang utang na loob niya kay Barbara. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Lucy. Sis, sinabihan ako ng mami ko na ipaalala sa iyo na huwag kalimutang dumalo sa birthday party ni Mr. Goldman Sr. Birthday party ni Mr. Goldman Sr., party, ha? Nakasimangot si Elaine. Ang mga Boucher at ang mga Goldman ay may isang mahusay na relasyon. Ibig bang sabihin nito na si Barbara nandoon din? Tulad ng inaasahan niya, lahat ng Butchers ay nasa birthday party ni Nicholas. Ang Goldmans ay hindi nag-imbita ng maraming tao, at karamihan sa kanila ay ang kanilang mga malapit na kaibigan. Ang mga Hannigan, ang mga Butchers, at ang mga Lucas. Karamihan sa mga prestihiyosong pamilya sa lungsod ay dumating sa kanyang kaarawan. Kaarawan noon ni Nicholas, ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti, at siya ay nasa mataas na espiritu mula noong ang kanyang anak na lalaki, Manugang, at mga apo ay kasama niya. Narinig ko na inihanda ng Manugang ni Mr. Goldman Sr., ang birthday party. Tinuturing niya siyang parang tunay na anak na babae. 3 apo na ang ibinigay sa kanya ng Manugang niya. Hindi lang siya matalino at talented, kundi mahal na mahal siya ni Mr. Goldman. Ngayon ang Goldmans ay may 3 tagapagmana, at makikita mo na gustong gusto niya ang kanyang Manugang nang pumayag siya na dahil ng kanyang apong babae ang apelyido ng kanyang ina. Lahat ng bisita ay naiinggit kay Maisie. Nang unang ikinasal si Maisie kay Nolan, akala ng lahat ng tao sa Baseburg ay hindi siya karapat-dapat kay Nolan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga kababaihan na nag-asawa sa mayayamang pamilya ay hindi humantong sa masayang buhay. Nagpakasal lamang sila dahil sa kanilang katayuan sa pamilya at sa mga benepisyo na kanilang makukuha mula sa kasal. Gayunpaman, hindi lamang si Maisie ay isang magandang babae, ngunit siya rin ay may talento at nagdala ng maraming kapalaran kay Nolan. Nagpatuloy ito nang hindi sinasabi na sasambahin siya ni Nicholas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano pa, ginugol ni Nolan ang lahat ng kanyang oras sa kanyang asawa matapos na nakasal sa loob ng maraming taon. Wala siyang iskandalo sa sinumang babae, ni hindi niya pinag-alala ang kanyang asawa. Hindi maraming lalaki sa Baseburg ang maaaring gumawa niyan sa kanilang mga asawa na katulad niya. Sinundan ni Elaine ang mga Xavier at naglakad-lakad. Tinignan niya ang mga mag-asawang iyon, gayon din sina Lucy at Hector, at nagkaroon ng lungkot mula sa ilalim ng puso niya. Inakay sila ni Edward palapit kay Nicholas para magbigyan ito ng birthday gifts. Masaya si Nicholas ngayong gabi, masigasig na tinatrato ang lahat ng bisita. Kabanata 1472. Sumunod si Barbara sa tabi ni Helios nang umikot sila at nag-uusap sa mga bisita.
Nang iikot niya ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay sumalubong sa paningin ni Elaine. Saglit na natigilan si Elaine, pero tumango pa rin ito sa kanya bilang paggalang. May sinabi si Barbara kay Helios, at tumango ito. Pagkatapos nun, ibinaba niya ang baso niya at lumapit kay Elaine. Miss Xavier, natigilan si Elaine. Tumingin siya kay Barbara at nagtanong, may maitutulong ba ako sa iyo, Mrs. Boucher? Ngumiti si Barbara at nagtanong, pwede ba akong makakuha ng ilang salit sa iyo? Nag-alangan si Elaine ng ilang segundo bago tumungo. Okay, hindi nagtagal, pumasok sila sa looban. Nakita ito ni Maisie at Riley. Matapos manganak ni Riley, sila ni Louise ay nakatira sa kanyang mga magulang sa Staslow, at ngayon lang siya bumalik. Sa Makatwid, wala siyang alam na nangyari. Sino ba yung babaeng yon? Idinampi ni Maisie ang kanyang mga labi sa rim ng baso at natawa. Ang panganay na anak ng Xaviers. May kwento pa nga sila ni Barbara. Anong klaseng kwento? May namiss ba ako? Nagpatuloy si Riley. Marami kang namiss. Nagpout si Riley. Tama si Maisie. Napakaraming bagay ang namiss niya. Nagpakasal na sina Pearl at Tanner at nagkaanak. Ang pinsan ni Maisie ay naging boss ng Zestar at may relasyon kay Lucy. Samantala, sa looban, nakatayo sa tabi ng fountain sina Barbara at Elaine. Hindi tulad ng masiglang kapaligiran sa gusali, malamig at tahimik dito. Mrs. Boucher, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang. Kaya niyang harapin ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Huwag mo akong intindihin, wala naman akong ibig sabihin. Pinagdikit ni Barbara ang kanyang mga labi at napatawa nang makita kung gaano kakabado si Elaine. Gusto lang kitang makausap. Ibinaba ni Elaine ang ulo at sumagot, hindi ako nagkamali. Nung hinanap ko si Ian last time, gusto ko lang kausapin siya. Nalilito siyang tiningnan ni Elaine at nagtanong, bakit mo sinasabi ito sa akin? Fiancé mo siya, kaya may karapatan kang malaman ang tungkol dito. Ibinaling ni Elaine ang kanyang ulo upang tingnan ang mga ripples sa tubig at hindi nagsalita ng anumang bagay. Habang nakatingin sa kanya, patuloy ni Barbara. Ayoko lang magdulot ng problema sa iyo dahil sa akin. Ang mga bagay sa pagitan niya at ako ay nasa mga nakaraan. Ang puso ko ay pag-aari ni Helios ngayon. Tumango lang si Elaine. Alam ko na. Tapos, may naalala siya at ibinaba ang ulo sa pagkadismaya. Hindi kami nagkasama dahil sa mahal namin ang isa't isa. Hindi ko siya kilala ng husto, at ngayon ko lang na-realize na hindi ko kayang palitan ang lugar mo sa puso niya matapos malaman ang tungkol sa kanya. Napatawa si Elaine nang sabihin iyon. Gusto lang niyang magsimula ng relasyon sa akin dahil sa tingin niya ay dapat siyang maging responsable sa aking pinsala. Alam ko kung gaano ako kabigat sa puso niya. Pero sa kanya, baliwala ako. Natigilan si Barbara. Sigurado ka ba sa bagay na yan? Tumingin si Elaine kay Barbara. Hindi ba? Natatawang sabi ni Barbara. Siya ba mismo ang nagsabi niyan sa iyo? Natigilan si Elaine at umiling. Hindi pa nagsalita si Ian ng ganyan dati. Lahat ito ay walang iba kundi ang kanyang haka-haka. Since wala naman siyang sinabing ganyan, paano mo malalaman kung gaano mo tinimbang ang puso niya? Napabuntong hininga si Barbara. Noong huli ko siyang makausap, tinanong ko siya kung ano ang tingin niya sa iyo. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Elaine. Gusto niyang malaman ang sagot nito, ngunit kasabay nito, ayaw niyang malaman ang tungkol dito. Napunit siya. Nakita ni Barbara ang paghihirap nito at sinabi niya sa akin na hindi kanya kinamumuhian. She mumbled, anong klaseng sagot iyan? Honestly, magandang sagot ito mula sa kanya. Natigilan na naman si Elaine. Kabanata 1473. Tumabi sa kanya si Barbara at nagpatuloy. Ang kawalan niya ng tiwala sa mga babae ay nagmumula sa katotohanan na siya ay may isang sakam na ina. Hindi tanggap ang pagsilang niya. Pinanganak siya ng kanyang ina sa likod ni Mr. Soldana dahil gusto niyang gamitin siya bilang bargaining chip para magkaroon ng magandang buhay ang sarili. Illegitimate na anak siya. Matapos siyang tanggihan ni Mr. Soldana, itinulak ng kanyang ina ang lahat ng sisi at responsibilidad sa kanya. Mas magaspang ang buhay niya noong bata pa siya kaysa sino man sa mundo. Kahit pulubi ay may mas magandang buhay kaysa sa kanya, at ang naranasan niya ay isang bagay na hindi pa natin nararanasan. Kung hindi pa niya nakilala ang tatay ko, baka ngayon lang siya nabuhay, o mali ang landas niya. Alam ko ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang undercover agent, at hindi ko alam kung gaano kapanganib ang misyon na kanyang isinagawa. Dahil dito, ang kanyang walang humpay na paglisan ay nag-iwan sa akin ng matinding pagkabalisa at pagkalungkot.
Ilang taon na ang nakalilipas nang nalaman ko na nagilty siya sa akin dahil sa nangyari sa akin. Hindi niya kayang harapin ang sarili niya at ang sarili niyang mga pagkakamali, kaya pinili niyang huwag akong makita. Nabuhay siya sa pagsisisi at sumuko pa sa kanyang career. Ang kawalan niya ng kakayahan na bitawan ang kanyang pagkakasala para sa akin ay pareho sa pagkadismaya ko sa kanyang biglaang pagkawala. Hindi man lang umusbong ang relasyon namin. Since walang simula, wala ring katapusan. Alaala lang ang paggunita sa mga panghihinayang ng isa't isa. Hindi siya yung tipo ng lalaki na madaling umibig. Hindi ko pinalalaki, ngunit ang mga kababaihan na nakakita niya habang isang undercover agent ay higit pa sa mga damit na suot niya. Inabandona na niya ang kanyang emosyon at isinara ang kanyang puso para sa kapakanan ng misyon. Ang dahilan kung bakit siya naaakit sa akin ay dahil ako ay ang anak ng nagligtas sa kanya. Nang matapos magsalita si Barbara, binaling niya ang ulo para tingnan si Elaine. Other than me, ikaw ang unang babaeng narinig ko sa kanya na hindi niya kinamumuhian. Ginamit pa niya ang kapatid kong si Katrina. Wala siyang nararamdaman sa kanya kahit na ano. Nanatiling tahimik si Elaine. Naisip niya na hindi madali para sa kanya na ipagsapalaran ang kanyang buhay na maging isang undercover agent. Ngunit lumabas na hindi ito naging madali para sa kanya mula noong bata pa siya. Ipinatong ni Barbara ang kamay sa balikat niya at nagpatuloy. Kung mahal mo talaga siya, edi wag mo siyang isusuko. Nanginginig ang puso ni Elaine. Bumalik si Barbara sa sala, at lumapit sa kanya si Maisie. Tapos na ba kayong dalawang mag-usap? Nakangiting sagot ni Barbara. Lumapit si Riley at nag-chime. Ano ba ang pinag-uusapan niyo? Bilasan mo na at sabihin mo sa akin. Itinulak ni Barbara ang kanyang ulo at sinabing, Shoo, wala ito sa iyong negosyo. Nalungkot si Riley kaya pinadyak niya ang kanyang mga paa sa pagkadismaya. Paano kayong dalawa naging ganyan? Hindi kita nakita ng ilang taon, at tinataboy mo ako. Natawa silang dalawa. Samantala, pumasok sina Waylon, Thomas, at Jackie. Mahal kong manugang, si Nicholas ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, at siya ay natigilan. Bakit kayo magkasama? Kinakausap niya si Waylon. Kuya, nang makita ni Daisy si Waylon, niyakap niya ito at ngumiti. Namiss kita ng sobra. Masayang hinaplos ni Waylon ang ulo at tiningnan si Colton na nakatayo sa tabi niya. Namiss ko rin kayo. Natawa si Thomas at sinabing, nakasabay ko si Waylon sa eroplano, kaya dinala ko siya sa Octavia ng isang araw kasama ko bago siya dalhin para ipagdiwang ang kaarawan mo. Tumango si Nolan at bumati, Lolo. Hinaplos ni Thomas ang kanyang balikat. Isang taon na, natatawang sabi ni Nolan. Isang taon na. Tumingin si Nicholas kay Waylon at nagtanong, paano na ang lolo mo sa tuhod? Nasa Yaramor pa rin siya, sagot ni Waylon. Hindi siya nakarating sa oras, kaya hiniling niya sa akin na dalhin sa iyo ang isang regalo. Anong walang hiyang matanda? Tila sa akin na hindi niya iiwan ang mga Hathaway hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang mithiin. Nagharamp si Nicholas, aanihin mo ang itinanim mo. Judging from what he did to his wife nung bata pa siya ay talaga karapat-dapat dito. Kabanata 1494. Balita nila, may anak na raw sina Yorick at Zyla. Kailangang maghanda ang mga Hathaway para salubungin ang pagdating ng kanilang anak, kaya hindi sila makadalo ang birthday party ni Nicholas. Tumingin si Nolan kay Jackie at nagtanong, akala ko ba may asawa ka na nasaan na ang asawa mo? Lumubog ang mukha ni Jackie nang marinig ang tanong ni Nolan. Alam ng lahat na ikinasal na siya kay Violet nang bumalik siya sa Octavia 3 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon sila ng maliit na kasalan sa isang maliit na panlabas na setting at nag-imbita ng mas mababa sa 100 mga bisita, na pinapanatili isang mababang profile. Matagal na silang binabantayan ng media bago sila ikinasal. Gayunpaman, sina Jackie at Violet ay bihirang lumitaw sa publiko, at kahit na sila ay nahuli sa kamera ng media, si Jackie lang o si Violet ang nag-shopping kasama ang mga kaibigan niya. Ang media ay nagkaroon ng maraming haka-haka tungkol sa kanilang kasal, ngunit inalis nila ang pag-aalinlangan ng lahat sa pamamagitan ng pagsasabi na wala namang naging problema sa pagsasama nila. Gayunpaman, walang nakakaalam ng katotohanan. Pinakalma ni Jackie ang sarili at sinabing, may lumabas, kaya umuwi na siya. Napatawa si Nicholas at nag-chime. Okay lang naman. Sobrang saya ko na lahat ng tao ay pwedeng maglaan ng oras para pumunta sa birthday party ko. Kung may meron siya ta-attend, hindi rin namin siya mapipilitang pumunta. Kasi, lahat ng tao ngayon ay nandito para magsaya at mag-enjoy sarili nila. Lolo,
Tumalon si Daisy sa tabi ni Nicholas at binalot ang mga braso niya. May regalo ako sa iyo. Talaga, napatingin sa kanya si Nicholas. Anong klaseng regalo ang inihanda mo para sa akin sa pagkakataong ito? Biglang pumutok ang boses ng isang parrot sa malayo. Big Spender, maligayang kaarawan kay Lolo. Dinala ni Seiday ang parrot at sinimulan nitong kantahin ang birthday song. Saglit na natigilan si Nicholas bago siya pumutok sa tawa. Mabuti, mabuti, mabuti. Gusto ko ang regalo mo, Daisy. Ang red along inihanda ni Waylon ay medyo mahal. Ito ay isang Champleve aromatic oil burner. Champleve ay isang anamalang pamamaraan o isang pandekorasyon bagay na ginawa ng proseso ng Champleve. Ito ay isang natatanging, maislan, at napakagandang pamamaraan na ginamit noong unang panahon. Hindi malayong tawagin itong napakarilag na piraso ng koleksyon. Habang natulala ang lahat sa regalo ni Waylon, ang ilan sa kanila ay nagmumumok kahit na siya pabata pa, hindi siya ordinaryo. Narinig ko na kamukha niya si Mr. Goldman, ang pinaka sa tatlong bata. Sigurado akong magiging siya mas outstanding pa sa tatay niya. Napalingon si Maisie para tingnan si Waylon. Marahil dahil ilang taon nang nagsasanay si Waylon sa ibang bansa, mas mature siya kaysa Colton at Daisy. Siya rin ang kanyang anak at naawa siya sa kanya. Dapat ay lumaki siya sa ilalim ng kanilang proteksyon, ngunit pinili niyang siya ang magprotekta sa kanila. Niyakap ni Nolan ang balikat nito at nagtanong, ano ang problema, Z? Iniisip ko kung nahihirapan ba si Waylon since nasa ibang bansa siya. Siya ang kanyang ina, subalit hindi niya ginampanan ang kanyang responsibilidad na alagaan siya. Dahil dito, nadaman niya na may utang siya sa kanya. Hinawakan siya ni Nolan at sinabing, mas mabuting sanayin niya ang sarili niya ng maaga since magkakaroon siya ng mas madaling panahon mamaya pagkatapos niyang lumaki. Besides, mabuti na rin sa kanya na maaga siyang maging independent. Hindi masama sa bata ang pag-disengage sa tulong ng magulang. Hindi bababasa, ito ay magbibigay sa bata ng isang mas mahusay na pangunawa ng kung paano ang mundo nagtrabaho. Kung ang mga bata ay mananatili sa kanilang mga magulang, ang mga magulang ay palaging tutulong sa kanila na malutas ang kanilang mga problema, ito ay lilikha ng maling impresyon para sa kanila na ang mundo ay laging magiging mabait sa kanila. Gayunpaman, ang mga bata ay kailangang lumaki isang araw, at kailangan nilang harapin ang kanilang mga problema sa kanilang sarili. Madali silang madurog kapag napagtanto nila na hindi ang mundo ang inaakala nila. Bagamat mahirap para kay Waylon na lumaki siyang malayo sa kanyang mga magulang, marami siyang natutunan. Siya mismo ang makakapaglutas ng bawat problema, at iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya si Tito na dalhin siya sa Staslow noon. Kabanata 1495. Tungkol naman kay Waylon, hindi sila masyadong nag-aalala sa kanya. Tiyak nila na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya kapag kailangan niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Ang tanging taong pinag-aalala nila ay si Daisy. Ang pangyayaring iyon kay Lisa ay talagang nagbigay ng malaking dagok kay Daisy, ngunit ang mabuti ay siya mismo ay natuto sa kanyang pagkakamali. Nang lumabas si Quincy na may hawak na cake na may 5 layer, lahat ng mga bata ay sumulong upang tulungan siya. Ipinatong ni Daisy ang birthday hat sa ulo ni Nicholas, at masayang natawa ito. Nakahinga ng maluwag si Maisie nang makita ang masayang kapaligiran sa pagitan ng mga bata at ni Nicholas. Ang birthday party ay dumating lamang sa isang dulo, napaka-late sa gabi. Tumayo sina Maisie at Nolan sa pintuan at sunod-sunod na pinababa ang mga bisita. Pagkatapos noon, bumalik na sila sa sala. Maraming mamahaling regalo para kay Nicholas sa sala. At sa kanila, ang parrot na pinaka-standout si Daisy na inihanda para sa kanya. Isang gabi ang pananatili ni na Thomas at Jackie. Bumalik na si Jackie sa guest room habang ang tatlong bata ay nag-iisa na lang para maglaro. Umalis na Thomas na kausapin si Nicholas sa sofa. Umupo sina Nolan at Maisie sa sofa at sinabing, Lolo, bakit hindi ka magstay ng ilang araw pa? Gusto ko sana, pero sayang, may mga business affairs pa akong dapat ay attend doon. Jackie, pwede na magstay dito sa loob ng ilang araw, bagaman. Kasi, wala siyang gagawin ngayon. Tumingin si Maisie kay Thomas at nagtanong, wala siyang magagawa. Akala ko ba may asawa na siya ba hindi na kailangan pang alagaan ang asawa niya? Napabuntong hininga si Thomas, medyo komplikado naman. Nagpakasal sila hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa mga benepisyo na ay dudulot sa kanilang mga pamilya mula sa kasal. Wala silang nararamdaman sa isa't isa, kaya nahirapan silang magkasama. Noon, si Aaron ang nag-propose ng kasal sa kanya.
Noong panahong iyon, naramdaman niya na dahil parehong mga pamilya ay may parehong katayuan sa lipunan at ang kasal ay magtulungan upang sumulong pa sa industriya sa Octavia, sinabi ni Thomas na oo sa panukala. Sa totoo lang, mas nasiyahan siya sa pagiging manugang niya si Violet. Maganda ang ugali niya at nirerespeto niya ang mga matatanda sa pamilya nito. Ang tanging bagay ay hindi siya nagkaroon ng magandang reputasyon sa industriya. Samantala, lasing na lasing si Elaine dahil sa dami ng alak na natupok niya sa birthday party. Sumandal siya sa balikat ni Lucy habang hawak-hawak ni Lucy ang balikat nito. Bakit ka uminom ng maraming alak? Hindi na siya bumalik kasama sina Edward at Jenna. Sa halip, siya ay dumating upang umupo sa Lucy at Hector kotse bilang siya ay hindi nais na umuwi. Ang ingay mo naman. Maaari kong uminom kung magkano ang gusto ko, at ito ay wala sa iyong negosyo. Panipi. Nakaramdam ng pagkahilo si Elaine, at nag-aalab ang kanyang mga pisngi dahil sa mabilis na sirkulasyon ng dugo. Sa bahay mo ako matutulog ngayong gabi. Kasi, mamaya ka na lang sa katabi. Namula ang mukha ni Lucy sa hiya nang ilagay ang kamay sa noo nito. May nangyari ba sa pagitan ninyo ni Ian? Dahan-dahan na binuka ni Elaine ang kanyang mga matang ngunit agad itong nakapikit at hindi pinansin ang tanong ni Lucy. Alam ni Lucy na ayaw niyang pag-usapan ito, kaya hindi siya nagpatuloy. Pagdating nila sa Lakeview apartment, tumunog ang telepono ni Elaine. Gayunpaman, sumandal siya sa balikat ni Lucy, at tila hindi siya sisigat sa telepono. Kahit pilit na sinasabi ni Lucy na tumunog ang kanyang telepono, hindi niya ito pinansin. Akala ni Lucy ay nakatulog na siya, kaya isinuot niya ang kamay sa kanyang pitaka at inilabas ang kanyang telepono. Ang tawag ay mula kay Ian. Napatingin siya, kay Elaine at sinagot ang tawag, Mr. Soldana, kapatid niya ako, si Lucy. Saglit na natigilan si Ian. Nasaan na ang ate mo? Lasing na siya. Nasaan ka na? Si Lucy ay dumbfounded para sa isang sandali bago ibinigay sa kanya ang kanilang address. Ipinarada ni Hector ang sasakyan sa ibaba ng gusali. Matapos patayin ang makina, binalingan niya ang kanyang ulo at tiningnan sila. Pupunta ba si Mr. Soldana para sunduin ang ate mo? Sa pagtingin sa phone ni Elaine, hindi rin sigurado si Lucy. Siguro nga, kasi nga, binaba niya ang tawag matapos hingin ang address nila. Ibinaling niya ang ulo para tingnan si Elaine. Hindi man niya alam ang nangyari sa pagitan nila ni Ian, may hunch siya na kapatid ay nalasing dahil kay Ian. Hindi nagtagal, dumating ang kotse ni Ian sa Lakeview apartment, nakasuot siya ng gray trench coat habang nagmumarcha patungo sa kanila. Kabanata 1496. Nang lalapit na sa kanila si Ian, lumapit sa kanya si Lucy at tumayo sa harap niya. Mr. Soldana, nais ko lang ipaalala sa iyo na kung wala kang nararamdaman para kay Elaine, huwag mo sana siyang sayangin oras. Sinulyapan siya ni Ian at tiningnan si Elaine, nakasandal sa likod ng upuan sa likod ng kotse. Alam ko na yan, nakatalikod si Lucy. Naglakad si Ian papunta sa kotse, binuhat si Elaine palabas ng kotse, binalingan ang ulo, at sinabi sa kanila, sorry ha I bothered ka. Binuhat naman niya si Elaine papunta sa kotse nito. Tiningnan ni Lucy ang likod nito habang nag-aalala silang umalis, at binalot ni Hector ang braso nito sa balikat nito. Huwag kang mag-alala, ito ang kanilang isyo. Naniniwala ako na malulutas nila ito, sa pamamagitan ng kanilang sarili. North Bay Avenue, South Park. Binuhat ni Ian si Elaine sa kwarto, inilapag ang flat nito sa kama, sinuportahan ang likod ng ulo nito sa kanyang palad, at inilagay ang kanyang ulo sa isang unan. Nakasimangot si Elaine. She then opened her eyes slowly nang habarin nito ang sapatos niya para sa kanya at sa wasilweto malabo. Ang kanyang paningin ay naging malabo hanggang sa malinaw sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag. Ako Ian. Tumugon siya ng magaan na ungol, hinayla ang kumot paitaas o takip sa kanya, at inilapat ang kanyang palad sa kanya na flush ang pisngi. Hindi ka ba komportable? Oo nga. Gusto niyang magsuka pero hindi niya magawa. Umupo siya sa gilid ng kama at mahinang tumawa. Kung ganoon, bakit ka ba umiinom ng sobra? Tila nakatitig sa kanya ang babae, pero mukhang dazed ang tingin nito. Wala ako sa magandang mood. Tinitigan siya ni Ian at walang sinabi. Nakilala ko si Mrs. Boucher ngayon. Sinabi niya na hindi mo ako kinamumuhian at sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyo. Nahihirapang manatiling bukas ang mga talukap ng mata ni Elaine pero gusto niyang magsalita. Mahigpit na pinangangakan ni Ian ang kanyang mga labay at nanatiling tahimik mula simula hanggang sa huli. Sorry, baka nasobrahan ako. Galit ka ba? Binuklat niya ang kanyang mga pisngi,
hinawakan ang likod ng kamay nito, at mahinahong nagsabi, "Nope." "Talaga?" "Oo, para sa totoo." "Mahusay." Pinilit niyang ngumiti bago dahan-daang pumikit. Halos agad siyang nakatulog at nagsimula pag-snoring ng konti. Nakatutok ang tingin ni Ian sa mukha nito at hindi siya lumipat palayo dito, at ang kamay na nakahawak sa likod ng bahagyang humigpit ang kamay niya. Kinaumagahan, nang magising si Elaine na may hati-hati na sakit ng ulo, hinagod niya ang noo at umupo bigla nang tuluyan niyang imulat ang kanyang mga mata. Naalala niya na nakasakay na siya sa kotse ni Lucy kagabi. "Iso, bakit ako nasa kwarto ni Ian sa isang kisap mata?" Itinaas ang kumot, nakahinga siyang maluwag nang makita niya na maayos pa rin ang kanyang damit. "Salamat sa Diyos wala akong ginawang kalokohan pagkatapos lasing." Hindi dahil wala siyang tiwala sa Ian, hindi niya pinagkakatiwalaan ang sarili. Lumabas siya ng kwarto at di nagtagal ay naamoy niya ang aroma ng bacon. Pagkatapos ay lumapit siya sa kusina at nakita niya si Ian na nakatayo sa kusina at nagluluto ng bacon para sa almusal. Nang marinig ang mga yapak na nagmumula sa likuran, tumalikod si Ian. "Nagising ka na ba? Punta ka muna at mag-freshen up ka." May tsaa sa mesa. Nabigla si Elaine at lumapag ang tingin sa hapagkainan. Tunay ngang may palayok ng tsaa, nakatatapos lang nalutuin. First niya ang kanyang mga labi. "Pero wala akong toiletries dito. Inihanda ko na para sa iyo." Nagulat na naman siya. Wala siyang inihanda para sa akin noong nag-overnight ako last time. Pero naghanda talaga siya ang mga ito para sa akin sa oras na ito. Nang makitang natigilan si Ian sa kinalalagyan, ibinaba niya ang kalan at lumakad palapit sa kanya. "Hindi ka ba komportable?" "Hindi." Napaatras siya subconsciously, pero tumama ang takong niya sa paan ng upuan, at nawalan siya ng balanse. Mabilis na binalot ni Ian ang braso sa baywang nito, propped the other arm against the table, stabilized their sentro ng gravity, at sinuportahan siya. Napayakap sa kanya si Elaine, at saglit na tumigil ang kanyang paghinga habang nakadikit ang kanyang mga palad sa ang mainit niyang dibdib. Pagkatapos ay marahang kinulong niya ang mga ito sa mga kamao. Bumaba ang tingin ni Ian sa kanya at tinanggap ang lahat ng nalilito at nababalisa sa mukha nito. Kabanata 1477. Hindi maiwasan ni Ian na tumawa ng malakas. "Mukhang lasing ka pa kagabi pagkagising mo." "Ako, dapat mag-toothbrush na ako." Hinailan ni Elaine ang sarili palayo sa kanya at nagmadaling bumalik sa kwarto. Nag-freshen up si Elaine, bumalik sa dining table, at umupo sa mesa. Kinuha na naman siya ni Ian ng toast. Uminom muna siya ng tsaa na nagpainit sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay kinain ang buong Tagalog na almusal. May biglang pumasok sa isip niya. "Paano ako nakarating sa lugar mo kagabi?" Tumingin sa kanya si Ian. "Hinahanap kita kagabi." Nagulat siya. "Hinahanap mo ba ako?" Magaan ang sagot niya. "Sinagot ng ate mo ang telepono at sinabing nalasing ka. So pinapunta niya ako dito. Ako ang nagdala sa iyo dito." Hindi na kumain si Elaine at itinaas ang ulo. "Siya ang nagdala sa akin dito." "Ano po ang ibig sabihin nun?" Ibinaba ni Elaine ang tingin. "Sorry sa naging problema mo." Natawa naman siya. "Ang ginawa ko lang ay ihatid ang fiancé ko sa bahay." Paano binibilang iyan bilang problema? Yung fiancé niya. Tumibok ang puso ni Elaine, at kailangan niyang aminin na nalipat siya sa titulo. Inihatid siya ni Ian sa kumpanya bandang 10:00 ng umaga. Nang tawagin siya ni Ian, itutulak na sana niya ang pinto at bababa ng kotse. "Elaine," nag-aatubili siyang tumalikod. "Ano ba naman? Gusto mo bang lumipat ng bahay?" Bahagya siyang natigilan. "Iminumungkahi mo ba na lumipat ako sa lugar mo?" Lumingon si Ian para tumingin sa kanya. "Nasa iyo na yan kung ano ang desisyon mo." Umiwas ng tingin si Elaine at dinidilaan ang kanyang tuyong labi para ma-moisturize ang mga ito. "Tatalakayin ko ito sa aking ama ngayong gabi." Ngumiti naman siya. "Okay." Dinala ni Jackie sina Daisy at Waylon sa restaurant para kumain. Kinailangan ni Colton na hindi kumain dahil kailangan niyang dumalo sa art class ngayon. Umorder ng ilang masasarap na putahe si Daisy at tumangala siya para makita ang walang pakialam na mukha ni Jackie. "Tito, ano po ang gusto ninyong kainin?" Okay lang daw sa kanya ang kahit ano at pwede na silang mag-order kung ano man ang gusto nila. Natatakot si Daisy na hindi matapos ang pagkain kaya nahihiya siyang mag-order ng sobra. Kaya, iniabot niya ang menu sa waiter matapos mag-order ng ilang ulam. Hinimas-himas ni Waylon na katabi niya ang tuktok ng ulo. "Sapat na ba ang mga ito?" "Oo, 3 lang kami. Kung ako ay mag-order ng masyadong maraming, lahat ito ay mawawalan ng saysay."
Natuto na siya ng hindi na order ng kung ano man ang gusto niyang kainin dahil itapon ang pagkain kung sila hindi na ito matatapos. Naglabas ng mapagmahal ng ngiti si Waylan. Bihira lang si Daisy na maging conservative pagdating sa pagkain. Tila may nakita si Daisy, tumayo, at kumaway. Zephyr. Napalingon si Zephyr at nakita niya si Daisy na kumakaway sa kanya nang marinig ang boses nito. Napalingon siya kay Violet at sabi, Violet, ang kaibigan ko ay nasa ibabaw. Pupunta ako para magbati. Sumulyap si Violet sa mesa at ngumiti. Yung bata, hindi katakataka na siya ang nag-i-initiate. Ito pala yung batang babae nung isang araw. Ngunit may nakita siyang iba ng sabay-sabay, at agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nakita rin ni Jackie si Violet na kasimangot siya, at tumigas ang facial features niya. Gayunpaman, tanging si Waylan lamang ang nakadama ng mga banayad na pagbabago sa kanyang emosyon sa dalawang batang nakaupo sa tabi niya. Napalingon si Violet at tumakbo papasok sa isang private room. Tumayo si Jackie at sinabi sa dalawang bata, hintayin ninyo ako dito. Dumaan si Zephyr sa tabi niya, at nakilala niya si Jackie, ang kanyang pinsan. Hindi niya pinansin ang mga naunang pangyayari na dumaan na ang mga matatanda at lumapit sa mesa ni Daisy. Daisy, anong coincidence? Ngumiti naman siya. Oo, anong coincidence? Napansin ni Zephyr si Waylan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at bahagyang nagulat siya. Hindi dahil hindi niya kailanman nakita si Colton. Ang pinakakapansin-pansin na pisikal na katangian ni Colton ay ang pagkakaroon ng isang nunal sa ilalim ng sulok ng kanyang mata, na naging madali siyang makilala, ngunit ang taong nasa harap niya ay walang nunal, at ang kanyang iba talaga ang temperament sa ugali ni Colton. Kaya, nahulaan niya na siya ang panganay na kapatid ni na Colton at Daisy. By the way, payagan mo akong ipakilala sa iyo ang panganay kong kapatid. Ito si Waylan. Hindi pa ito ipinakilala ni Daisy kay Zephyr kay Waylan dahil halos laging nasa ibang bansa si Waylan. Kabanata 1478. Nahulaan na ito ni Zephyr. Alam ko na, ilang segundong dumbfounded si Daisy. Alam mo ba, natatawang sabi ni Zephyr, masasabi ko pa rin ang pagkakaiba. Itinaas ni Waylan ang kanyang mga talukap ng mata. Nabalitaan niya kay Colton noong nasa ibang bansa siya na interesado ang kapwa na ito sa kanilang kapatid. Masaya akong makilala ka, young Master Goslang. Walang ekspresyon sa mukha niya. Mukha siyang walang pakialam at malamig. Tumango si Zephyr dahil sa pangunahing paggalang. Matagal na kitang narinig, young Master Goldman, pero ito ang unang pagkakataon na nakilala kita pati na rin. Ang saya ko na makilala ka. Hindi maipaliwanag na tiningnan sila ni Daisy na parang may hindi lang tama sa pagitan nilang dalawa. Samantala, sa pribadong silid. Jackie Clifford, ano ba ang ginagawa mo sa private room ko? Umupo si Jackie sa tapat niya na nakakrus ang mga binti at walang ekspresyong nakatitig sa kanya. Hindi ka bumalik sa Lovegoods ngunit dumating sa Baseburg sa halip. May balak ka pa bang mapahiya ang mga Cliffords? Biglang natawa si Violet at Sam Andel sa likod. Wala ka sa posisyon para limitahan kung saan ako makakapunta. Matapos sabihin iyon, nagkunwaring nagulat siya. Pwede bang may bagay ka sa akin? Lumabo ang ekspresyon ni Jackie. Mahuhulog ako sa pulubi bago ako mahulog sa iyo. Galit siya kay Violet, at iyon ay isang katotohanan. Hindi maaaring magkamali ang tingin sa kanyang mga mata. Bukod sa marriage of convenience na nagbigkis sa kanilang dalawa, hindi masyadong si Violet reputable, ayon sa publiko. Si Violet ay anak ng hari ng mga kasino at nakipag-date sa publiko ng napakaraming kalalakihan kaya siya ay natalo bilangin mo. Noon pa man ay kilala siya bilang man-mower sa mga sosyal ng bilog. Siya ay isang babae na patuloy na puno ng mga iskandalo, mas marami siyang iskandalo kaysa sa alinman sa mga artista sa entertainment industry. Ang boyfriend na nakaligtas sa pinakamahabang sa kanyang listahan ay tumagal ng kalahating taon, at ang pinakamaikling ay flang pagkatapos 3 araw. Kaya, sinong lalaki ang handang magpakasal sa gayong asawa? Napangasawa niya si Violet dahil sa pangangailangan ng ang kanyang pamilya. Pwede naman siyang ituring na palamuti sa bahay, pero ayaw lang niyang manatili sa bahay at ayaw na niyang pumunta bahay minsan sa loob ng ilang araw. Kaya naman hanggang sukdulan ang galit niya kay Violet. Alam ni Violet na sasabihin niya ito, at bahagyang nag-twitch ang sulok ng bibig nito. Kung gayon, hikayatin mo ba ang aking ama na pumayag sa aming diborsyo upang mabigyan ko ang ilang pulubi ng pagkakataon? Pinatong ni Jackie ang kanyang mga kamay sa lamesa at biglang tumayo. Ang lamig na lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga mataglim na tila ang kanyang mga mata ay maglalabas laser beams.
Tiyak na hihikayatin ko siya, pero hayaan mo akong magbabala sa iyo, mas mabuting mag-low profile ka habang nasa Baseburg. Kung hahayaan mong malaman ka ng media at magsulat ka ulit ng tungkol sa iyo, masisira ang Clifford's reputasyon, at hindi kita kailanman papayagan kung mangyari iyon. Itinapon niya ang kanyang mga braso sa gilid at lumabas ng pribadong silid nang hindi nakatingin sa likod. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Violet, at humigpit ang kamay na hawak ang baso. Tumayo si Zephyr sa may pintuan. Violet, bumalik siya sa kanyang katinoan, ibinaling ang kanyang ulo, at nagpawala ng isang ekspresyon na nagpamukha sa kanya na isang kabastusan at ang concerned na naman si Mrs. Natapos mo na bang makipag-chat sa iyong maliit na mahal? Lumapit siya sa upuan na kinauupuan ni Jackie bago ito at umupo. Huwag kang mag-imbento. Ano po, gumagawa na ako ng mga gamit. Sinuportahan ni Violet ang kanyang baba. Habang nakataas ang mga sulok ng kanyang mapula na labi. Nakita ko na ang ilang high schoolers na nagde-date sa isa't isa sa buhay ko. Binago ni Zephyr ang paksa. Ano ba ang sinabi sa iyo ng pinsan kong Genan? Kinutya siya, sumandal sa likod ng upuan, at nagkrus ang kanyang mga braso. Hindi mo siya pinsan, pero hindi nababalik pa ang taong matagal mo nang hinihintay. Zephyr Goslang. Sinampal ni Violet ang mesa, dahilan para mag-tip ang baso sa mesa at mahulog sa glass table at masira. Nang mapagtontong niyang masama ang mood niya, naglabas siya ng tissue para panasan ang mesa. Ito ay isang bagay na dapat nating alagaan ng mga matatanda. Hindi ka dapat maabala dito. Nag-smirk si Zephyr. Kung ganoon hindi mo rin dapat pabigatan ang sarili mo sa mga affairs ng mga bata. Galit na galit si Violet kaya halos mawalan siya ng malay. Mabait ang batang ito noon pa. Ano ang nakuha niya sa panahon ng kanyang pagbibinate? Kabanata 1499. Pumasok ang waiter sa kwarto dala ang mga pinggan, at sumilip si Zephyr sa pintuan ng ajar at tumingin sa ang mga taong nakaupo sa mesa sa labas ng private room. Nakangiti ng maliwanag at mainit si Daisy kapag nasa tabi niya ang kapatid. Medyo bihira lang makita ang dalawang magkapatid na ay magpoprotekta sa kanilang nakababatang kapatid na babae tulad ng ginagawa ng dalawang ito. Marahil yun ang dahilan sa likod ng kanyang inosenteng ngiti. Lumabas ng restaurant sina Daisy at Waylon pagkatapos kumain. Ramdam ng dalawa na masama ang mood ni Jackie, kaya nagpaalam muna sila sa kanya. Pagbalik sa kotse, itinaas ni Waylon ang kamay para kuskusin ang buhok nito. Daisy, close ka ba kay Zephyr? Tumango lang si Daisy. Oo nga. Pagkatapos ay tumigil siya ng ilang segundo at muling nagtanong, Waylon, bakit mo rin ako tinatanong nito? Ito ay isang kilalang katotohanan na hindi gusto ni Colton si Zephyr, ngunit hindi rin ba siya gusto ni Waylon? Tutal, may kakilala ka naman. Kaya, bilang iyong panganay na kapatid, syempre, kailangan kong malaman ang ilang mga bagay tungkol sa kanya. Bagamat pinoprotektahan din ni Waylon ang kanyang nakababatang kapatid na babae, hindi niya ipinahayag ang kanyang pagtanggi na halatang halata ginawa naman ni Colton. Walang masama kay Zephyr, at kung may mga batang lalaki na gusto si Daisy, ito, ay nagpapatunay lamang na siya ay isang napakakaakit-akit na babae. Yun nga lang, junior high schooler pa si Daisy, at si Zephyr ay nasa high school na. Ayaw namin ng Daisy na masyadong mapalapit kay Zephyr lang dahil nag-aalala kami na baka sa huli ay mahulog ang loob ni Daisy sa kanya. Itong mahalagang maliit na prinsesa na pinoprotektahan namin ang lahat ng ito habang hindi dapat kunin ng sinumang batang lalaki kaya casual lang. Nilapitan siya ni Daisy at dumilat. Waylon, pareho ka ba ng inaalala ni Colton? Mukhang medyo nalilito si Waylon. Humajejek si Daisy. Nag-aalala ka na baka umibig ako sa isang maagang edad. Umiwas siya ng tingin at nilinis ang lalamunan. Panahon na para mag-aalala. Huwag kang mag-alala, hindi ako magmamahal ng ganoon kaga. Si Zephyr ay parang isa pang kapatid sa akin, at ang nararamdaman ko para sa siya ay parang nararamdaman ko para sa inyo ni Colton, pero hindi lang kasing lapit ng kasama ko kayo ni Colton. Sa katunayan, sa kanyang dalawang kapatid, hindi gaanong takot si Daisy kay Waylon. Bagamat tila mas mahirap makisama si Waylon kaysa kay Colton, hindi niya ito pinagsabihan. Hindi tulad ni Colton, paminsan-minsan ay inaaway niya ito. Dahil dito, mas handa siyang kausapin si Waylon. Hindi mo man lang alam kung ilang beses na akong pinagalitan ni Colton dahil kay Zephyr. Gayunpaman, alam ko na ang Colton ay nag-aalala lamang tungkol sa akin, kaya huwag mag-alala, tiyak na hindi ako umibig sa ganyang murang edad. Matapos siyang pakinggan, ngumiti si Waylon at nakahinga ng maluwag. Ang galing naman.
Hinimas-himas niya ang tuktok ng ulo nito at sumilip sa bintana. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat sabihin kay Daisy ang tungkol sa Knowles. Sa mansion ng Goldman, tinawag ni Wayland si Colton sa silid at sinabi sa kanya ang mga iniisip ni Daisy upang hindi na kailangan ni Colton mag-alala ka ng sobra. Ipinatong ni Colton ang kamay sa noo niya. So, hindi mahal ni Daisy si Zephyr. Ikala ko talaga gusto talaga ni Daisy ang fella na yan. Although magpapakasal na siya sa ibang lalaki paglaki niya up, hindi naman kailangan ng magiging asawa niya na mas magaling pa sa aming dalawa, pero dapat at least makuha niya ang approval namin, mukhang mas guwapo pa sa atin, at mas mayaman pa sa atin. Sa mga kondisyong ito lamang, iniisip ko kung gaano karaming mga lalaki ang matatakot sa hinaharap. Colton, may gusto akong sabihin sa iyo, pero hindi mo pwedeng ipaalam kay Daisy. Tumigil sa pagdalawang paintbrush sa kamay ni Colton habang nagtataka siya. Ano ba yan? Tungkol ito kay Knowles, nang gabing iyon, sa Baseburg Harbor. Nakaparada ang sasakyan sa Hillwood Villa neighborhood, sa silangan ng Baseburg. Bumaba ng kotse si Elaine at nagulat na tumingin kay Ian. Di ba sa North Bay Avenue tayo nakatira sa South Park? Gusto mo ang night view sa Baseburg Harbor? Nagulat siya. Dahil lang ba dito siya lumipat pero ang pinakamurang villa sa Hillwood Villa neighborhood dapat gastos ng hindi bababa sa ilang milyong dolyar. Hindi sa banggitin na ang villa na ito ay matatagpuan sa isang mas maunlad bahagi ng kapitbahayan at ang tanawin na inaalok ng villa na ito. Kabanata 1500. Tumingin si Elaine kay Ian. Mukhang hindi siya isang taong dapat baliwalain. Pumasok ang dalawa sa bahay. Ang bahay ay may duplex floor plan, may 2 kwarto sa itaas na palapag, isang sala at isang kusina sa ibaba, at 2 malayang balkonahe sa itaas at sa ibaba. Ang dekorasyon ay simple at elegante, ang panloob na disenyo ay mukhang mataas, at higit sa lahat, ito ang estilo na nagustuhan niya. Di ko inaasahan na lilipat kami ng bahay ng ganito lang. Ihahatid kita sa taas para may tingin. Naglakad si Ian sa harap niya. Sumunod si Elaine, at dumating ang dalawa sa kwarto. Ang silid tulugan ay tumingin medyo malaki, na may isang serye ng mga napakalaking bintana ng princess, isang built-in na cloakroom at banyo, at isang balkonahe na may tanawin. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa maliwanag na gusaling nasa dalampasigan at sa cruise mga barkong dumadaan sa dagat. Ang nakasisilaw na eksena sa gabi na ito ay mukhang phenomenal. Nilapitan siya ni Ian at lihim na tumayo sa likod niya. Gusto mo ba? Hindi sinasadyang tumawa si Elaine. Sino sa mundo ang makakatanggi sa gayong pananaw? Bigla siyang tumalikod at sumalpok sa dibdib nito. Ian. Napahinto ito at napatingin sa kanya na nagtataka. Nalagpasan ng tibok ng puso niya ang tawag niya sa kanya ng una nitong pangalan. Ito ang unang pagkakataon na tunog niya kaya mapagmahal at intimate. Ibinaba ni Ian ang tingin at napatingin sa kanya. Ano ba ang tawag mo lang sa akin? Itinama niya ang tono niya. Ian, tila nahawakan ng kanyang mga labi ang templo nito, at nasunog ang ibabaw ng balat ng babae. Hindi naman yon. Nakaramdam ng Katie si Elaine at gusto niyang iwasan ito, ngunit ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. Namumula ang kanyang mga pisngi at kumukulo habang sinasabi niya, tinawag kitang Ian, mas maganda ang tunog ngayon. He chuckled, clasped the side of her neck with his palm, and their breaths entangled and became nagkakaisa na. Mabait na babae, napahawak ng mahigpit si Elaine sa kanyang polo. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na hinalikan siya nito, napakalakas ng kanyang emosyon sa tuwing malapit na siyang malunod. Biglang tumigil si Ian at hinayla siya palayo. Okay, dapat magpahinga ka muna. Aalis na sana siya nang yakapin siya ni Elaine mula sa likuran, at tumigas ang katawan nito. Elaine, ikaw, tanong niya sa mahinang tinig, gusto mo bang matulog tayo sa magkahiwalay na kwarto kahit na matagal na tayo lumipat na kami ng bahay? Kung gayon, hindi ito naiiba sa panahong magkahiwalay sila ng tirahan, hindi na lang siya inihanda ang sarili na mag-all out nang magdesisyon siyang pumunta dito. Pareho silang matatanda at naging magkasintahan, kaya hindi niya inisip na may mali kasama na yan. Ano pat may nararamdaman siya para kay Ian? Wala namang sinabi si Ian. Hindi nakakuha ng sagot si Elaine, at hindi nararapat na patuloy siyang yakapin. Bukod pa rito, siya ang naguna, at dahil dito ay medyo walang kabuluhan ang kanyang hitsura, kaya dahan-dahan siyang hayaan mo na. Biglang hinawakan ni Ian ang mga palso nito, tumalikod para sunduin siya, at dinala sa banyo. Hindi makasagot si Elaine sa oras, at binuksan na niya ang sprinkler, at ang tubig ay nag-spray papunta sa ang dalawa na lang.
Ibinaba niya ang ulo para halikan ito, mas mainit ang temperatura ng kanilang katawan kaysa sa ang temperatura ni shower. Nanginginig si Elaine, at nagulat pa rin siya. Ian, si Ian, hindi kita sasaktan. Lumapag ang kanyang mga labi sa gilid ng leeg nito habang minamanipula ng kanyang mga kamay ang mga braso nito. Sa banyo, ang tunog ng tubig ay lumukab sa lahat ng mga tunog ng paligid, at ang halo ay sumasalamin sa puti nanginginig ang kisame na parang napupunit. Ibinaon niya ang mukha sa balikat nito, at nag-flush ang kanyang mga tainga. Nagliliyab ang buong katawan ni Ian, naninigas ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Ang pagiging nasa gayong maliit na espasyo ay nagparamdam sa lahat ng bagay na napaka-affectionate. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon hanggang sa hamupa ang lahat. Nanatili sa kanyang mga bisig si Elaine, at unti-unti pa ring umiinit ang kanyang mga pisngi. Tapos ka na ba? Nakayakap pa rin si Ian sa kanya. Hinalikan niya ng mahina ang pisngi nito at hinawakan ang basang buhok nito. Gustong-gusto niyang makita itong hindi makapaniwala at mukhang mahiyain. Dapat maligo ka muna bago ka mahawan. Binitawan niya ito at lumabas ng banyo. Sumandal si Elaine sa pader, at ramdam pa rin niya ang init nito sa kanyang mga palad. First time niyang maranasan at masaksihan din ang naturang insidente. Hindi man niya ito naranasan mismo, alam niyang kaya siyang dalhin ni Ian ang hindi niya malilimutan at matinding mga sensasyon.